Hi mga Lods! Dapat live yung raffle natin pero hindi ko alam kung paano sa YouTube mag-live. Record ko na lang at hindi ko lalagyan ng cut para hindi edited. Uumpisahan natin sa pagpili ng episode na nilabas natin simula August 1 hanggang 30. Pagkatapos noon, kukunin na natin lahat ng username na nag-comment para ilagay sa ating Wheel of Names para makapili ng winners. Huwag kayong mag-alala kahit masulat ko ng ilang beses ang isang pangalan dahil inayos ko yung settings para walang mad-oble.
Ang mga una muna nating pipiliin ay ang 5 mananalo ng 200 pesos. Ngayon naman, pipiliin na natin ang isang mananalo ng 500 pesos.
Salamat sa mga laging nag-comment, like, at subscribe. Congrats din sa ating mga winners. Magre-reply ako sa comments nyo at mag-uusap kung paano ko ipapasa sa inyo yung premyo. Para sa mga hindi naman pinalad, huwag kayong mag-alala dahil meron ulit tayong raffle sa buwan ng September. Nung nakita nito ang kalagayan ng binata ay naalala nito bigla ang nangyari sa kanila ng Absolute One. Pero, hindi naman daw siya kagaya nito kaya hindi niya papakitaan ng awa ang ating bida. Ginamit ulit nito ang kanyang skill na Mass Lightning Beam papunta kay Gang at makikita natin na nakatayo lang ito doon. Hindi makapaniwala ang Poison Master nung nakita niya na bigla na lang naglaho doon ang kanyang skill pagkatapos ng ilang sandali. Nung nakita ni Chon ang ginawa ni Gang ay bigla na lang nitong naalala ang ginawa ng Absolute One sa kanilang laban dati. Pagkatapos noon ay bigla na lang nagsalita ang ating bida at binanggit na sasabihin din nito sa kanya ang sinabi sa kanya nito kanina. Kung iyon lang daw ang pinakamalakas niyang skill ay ito na rin ang huli niyang laban. Hindi naman agad nakasagot ang Poison Master dahil nagugulat pa rin ito sa kanyang nakita. Hindi kasi ito makapaniwala na ang kapangyarihang yun ay nanggagaling lamang sa isang lalaki na halos 20 pa lang ang edad. Inisip niya kung sinakripisyo ba ng Absolute One ang buhay niya para ipasa ang lahat ng kanyang natutunan sa kanyang disipulo. Dahil sa lakas ng skill ni Gang ay parang hinihila nito ang matanda palapit sa kanya. Kaya, doon na sinabi ng Poison Master na mukhang gumawa talaga ng isang monster ang master nito na si Doko. Pero, bigla rin naman itong naglabas ng kakaibang lakas at sinabi na kahit na ganun ay hindi pa rin ito hinanda ang kanyang disipulo para lumaban sa kanya. Gagamitin na daw nito ang kanyang pinakamalakas na skill at tignan na lang daw ni Doko kung paano niya tatalunin ang monster na ginawa niya. Sa isang iglap lang ay makikita natin na bigla na lang may nabuong malakas na skill sa kamay ng matanda. Pagkatapos noon ay ginamit na nito ang kanyang Mass Lightning Ball, the Ultimate Explosion. Wala namang pakialam dito ang ating bida dahil ginagawa pa rin niya ang kanyang skill pero makikita sa kanyang mukha na medyo nahihirapan na ito dahil sa kanyang mga injury. Dahil doon ay unti-unti nang kumalat ang napakalakas na ultimate skill ng matanda sa buong paligid. Nung naramdaman ito ng dalawang bantay at ng kanilang bilanggo ay bigla na lang tumakbo ang mga ito dahil malapit pala sila sa lugar na iyon. Nung naramdaman naman ito ng matatanda sa malayo kaya nakilala agad nila ang skill ng kanilang master. Kaya, inisip ng mga ito kung bakit kaya niya ginamit ang kanyang ultimate skill na Dugway o Jin laban sa nanghihina nitong kalaban. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay makikita natin na tinignan agad nito kung ano ang nangyari sa ating bida. Hindi ito makapaniwala nung nakita niya na kahit ang kanyang ultimate skill ay hindi sapat para mapatay ang binata. Sa kabilang banda naman ay ginamit na rin ni Gang ang iniisip niyang skill na makakatapos sa labang iyon. Kaya, kahit parang lalo na itong nahihirapan ay ginamit na nito ang Termination Black Tornado skill na Endless Abyss. Pagkatapos noon ay makikita natin na bigla na lang nagkaroon ng kakaibang aura sa buong paligid na kakaiba sa naramdaman ng mga nandoon kanina. Napansin din naman agad ito ng kanyang kalaban kaya inisip nito na kailangan niya agad umalis sa lugar na iyon. Pero, bago pa niya ito magawa ay biglang siyang binalot ng skill ni Gang. Hindi nito alam kung ano ang nangyayari kaya tumingin ito kung saan-saan para hanapin ang tabachoy. Pagkalipas lamang ng ilang sandali ay nakita na rin ito ng Poison Master sa kanyang gilid. Pagkatapos noon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida dahil sinubukan agad nitong atakihin ang matanda. Hindi naman nagulat dito ang kanyang kalaban dahil hinanda rin ito ang kanyang atake para sabayan si Gang. Parehas na talaga silang nanghihina kaya patas na lang ang nangyari sa dalawa at hindi na sila gumalaw sa kanilang tinatayuan. Dahil sa kanilang mga kalagayan ay nanakit muna ang kanilang katawan pagkatapos magtagpo ng kanilang mga kamay. Pero, ang ating bida naman ang unang kumalma dahil nahawakan agad nito ang braso ng matanda. Hindi na siya nagsayang pa ng oras dahil umikot agad ito ng sobrang bilis. Gusto kasi nitong sikuhin ng malakas ang katawan ng Poison Master para matapos na ang labang yun ngayon din.
Nakita naman itong mabuti ng matanda kaya nanlaki ang mga mata nito dahil sa bilis ni Gang. Pero, ginamit nito ang lahat ng natitira niyang lakas para sa kanyang huling atake. Bigla na lang nawala ng malay ang ating bida dahil direktang tinamaan ng Poison Master ang kanyang utak. At dahil sa lakas nito ay pinanood na lang niyang bumagsak sa kanyang harapan ang kanyang kalaban. Kaso, bigla na lang nitong nakita ang totoong lagay ng kanan niyang kamay. Doon na nito napagtanto na putol na nga pala ito at mukhang nasa isip lang niya ang lahat ng nangyari kanina. Natigil bigla ito sa kanyang iniisip nung naramdaman nito sa kanyang tiyan ang palad ni Gang. Hindi na nagsalita ang ating bida dahil seryoso na lang nitong pinahit ang kanyang braso para gamitin ang kanyang skill. Dahil dito ay hindi na nakapalag doon ang matanda at bigla na lang nabutas ang isang parte ng kanyang tiyan. Habang nahuhulog na ito sa lapag ay unti-unti na ring nawawala ang skill na nakabalot sa kanilang dalawa na ginawa ng ating bida. Nung nawala na ng tuluyan ang itim na usok ay makikita natin na si Gang na lang ang nakatayo doon. Tumingin ito ng masama sa kanyang kalaban at inisip na siguro naman ay tapos na rin talaga ito sa wakas. Lumipat naman muna ang ating storya sa alaala ng Poison Master sa isang lalaki sa ibang panahon. Sinasabi nito na ang siraulong yun si Mushen Ma, ang pinuno ng Devil's Legion. Sinabi ni Chon na ang lalaking yun daw ang isa sa mga pinakamalakas na nakalaban nito sa buong buhay niya. Kung hindi daw nito ginamit ang kanyang pinakamalakas na skill na Dogwei o Jin ay siya daw sana ang natalo nito. Pagkatapos ng ilang oras ay bigla na lang siyang nakita ng dalawang tao na galing sa Legion para ipaghiganti ang kanilang boss. Kahit nahirapan siya sa master ng mga ito at hindi maganda ang kanyang kalagayan ay natalo pa rin niya ang dalawa. Akala ni Chon ay tapos na ang araw na yon pero natigil ito sa kanyang paglalakad nung nakita niya sa kanyang harap ang pinakamalakas na estudyante ng Devil's Legion. Hindi na pinakita ang naging laban nila pero sinabi ng Poison Master na dahil sa laban nito sa leader ng Legion at sa tatlong miyembro nito ay doon na nag-umpisang sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi naman ito nagpapalusot pero yun daw ang naging rason kung bakit hindi siya nanalo sa Absolute One. Bigla namang lumipat ang kanyang alaala sa naging isang usapan nila ng The Godly One. Sinabi nito sa Poison Master na totoo talaga na siya siguro ang pinakalamalakas na tao sa martial arts world pagdating sa skills. Pero, kung tatanungin daw siya nito kung unbeatable ba siya ay sasabihin niyang hindi. Pagdating kasi sa life and death na laban ay pwedeng mangyari ang lahat dahil sa isang pagkakamali, kapabayaan, lakas ng loob ng magkalaban, at ang mga hindi inaasahang pangyayari. At pag may masama daw nangyari na hindi inaasahan ay hindi nila kailangang umasa sa kanilang lakas dahil mas kailangan daw ng isang tao ng kalmadong pag-iisip pag ganun. Sinabi sa kanya ng matanda na dahil gusto niyang maging Absolute One ay kailangan niya laging tandaan na kung puro lakas lang ang kanyang iniisip ay wala siyang magagawa pag nakatapat siya ng taong mas malakas sa kanya. Bigla naman nitong naalala ang naging laban nila ni Doko at inisip na mukhang tama nga ang Godly One. Pero, galit nitong sinabi na kung hindi lang daw sana niya nakalaban ang Devil's Legion at hindi nila na-rupture ang kanyang blood vessels ay hindi sana siya natalo sa kasalukuyang Absolute One. Habang hinahaplos ang kanyang balbas ay napapilantik ang matanda sa sinabi sa kanya ng Poison Master. Inulit nito ng isa-isa ang mga rason ng kanyang kausap at sinabi na wala itong pakialam sa mga iyon. Lagi daw niyang tatandaan na hindi maganda ang magpalusot dahil kung gusto talaga niyang maging pinakamalakas ay kailangan niyang gawin ang lahat kahit ano pa ang hamarang sa kanyang pagsubok. Bumalik naman na ang ating storya sa kasalukuyan at makikita natin na nakatingin pa rin ng seryoso si Gang sa Poison Master. Nagsalita naman na ito at nanghihinang sinabi na huwag siyang masyadong mayabang. Kung buo lang daw ang kanyang lakas nung ginamit niya ang kanyang final skill ay siya daw sana ang nakahiga sa kanilang dalawa. Nung nakita nito ang itsura ni Gang ay sinabi nito na mukha rin naman palang hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kaya, tinanong nito ang ating bida kung parehas ba sila ng kanyang master na hindi maaalala ang kanyang pangalan na muntik nang makatalo sa kanila.
Nilinaw naman sa kanya ni Gang na hindi naman daw siya ang tinutukoy ng Absolute One. Ang sinabi daw nito na hindi niya masyadong maalala ay ang kanilang laban. Pero, pinagbantaan daw siya ni Doko na kung makatapat daw niya ang gumagamit ng Maho Acid ay kailangan niyang gamitin ang kanyang lahat dahil kung hindi ay mamamatay daw siya. Pero, ang akala ng kanyang master ay hindi na siya buhay nung mga panahon na malaki na si Gang kaya hindi na daw siya kailangang mag-alala tungkol kay Chon. At kung may tsansa daw na magkita sila ay makikilala niya agad ang lalaking iyon kaya doon na niya kailangang ibigay ang lahat. Pagkatapos niya itong sabihin ay napansin ng ating bida na wala ng buhay ang kanyang kausap. Kaya, umalis na lang ito ng tahimik habang sinasabi sa kanyang sarili na hindi talaga maaasahan minsan ang mga sinasabi ng kanyang master dahil hindi naman niya nakilala agad ang Poison Master. Makalipas lamang ang ilang minuto ng paglalakad ay bigla na lang itong napasandal sa isang bato at nagsuka ng dugo. Dahil daw siguro ito sa kanyang nilabas na energy kahit na puno ng injury ang kanyang katawan. Kaso lamang, kailangan na niyang umalis sa lugar na iyon bago pa may makakita sa kanya kaya sinubukan na ulit nitong maglakad. Pero, hindi na talaga ito kinaya ng kanyang katawan dahil makikita natin na unti-unti na itong nahulog sa lapag. Pagkatapos noon ay nahulog na rin ang malalaking bato kung saan sila naglaban ng Poison Master. Narinig ito ng mga matanda sa malayo kaya inisip nila na mukhang tapos na ang laban. Narinig din ito ng mga tao ng Nissan Village kaya sinabi ng kanilang leader na tignan agad nila kung sino ang nanalo sa dalawa. Sa tagong lugar naman, meron palang nanunood doon at mukhang ang lalaking ito ay ang master ng Nissan Village.